So yan. So since connect tayo sa Vendo EP, dapat dito tayo mako-connect guys, dito sa Pedro Store. Yan, diba? Hello guys, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is may ibabahagi na naman tayong tutorial para sa inyo guys. At ito yung Huan Pai Centralized Selected Vendo. So Huan Pai to guys. So actually old school to guys, kasi nauuso na ngayon yung mga auto select vendo. So I think okay rin naman itong setup na to guys, since na may nag-request din ito sa akin kung paano ba daw yung selected vendo, which is yung hindi ka na magbibilan, pero yung same pa rin yung process guys. Kung halimbawa kung anong oras mo, oras ng client sa vendo 1 or sa main vendo 1, I mean sa main vendo, dun sa vendo 2, yun pa rin yung oras niya guys. So ang pinagkaiba lang guys is hindi nag-auto select yung inyong mga portal. So sa LPB, like LPB guys, actually wala pa silang release na bago, pero ganito yung setup. Parang ganito yung setup guys ng sinasabi kong selected vendo. So ang kagandahan nito guys, pag limang vendo yung inyong piso wifi at gamit nyo ay hex, so napakaganda itong setup na to guys. So dito guys is ito guys is kung ayaw nyong magbilan or wala pa kayong budget sa pagbibilan at naka-deploy na kayo ng inyong mga or marami kayong access point, pwede ito guys na setup. So ano ba yung selected vendo? So ipapakita ko sa inyo guys, meron tayong portal dito which is Huan Pai portal, pero LPB yung design niya guys. So ito yung selected vendo. Pag nag-insert coin ka guys, yan, meron kang makikitang selected coin slot. So ganito yung sa LPB guys. So main vendo guys, ang location guys is ito. Then yung IP address guys, wait lang guys, ulitin natin. Yan, ang location guys is Huan Eatery. Then sa location 2 is, or yung sa vendo 2 natin is Pedro Store. So yan, kung ikaw ay client guys, mamimili ka kung saang vendo ka. Pero hindi naman malilito dito yung ating mga client. Kung halimbawa dineploy mo itong location na si Pedro Store, sulatan nyo lang ng pangalan yung piso wifi nyo guys, na kumbaga ito yung name at sa vendo. So para hindi malito yung inyong mga client guys. So napakadali lang itong i-setup guys, itong gamit natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo. So ganito yung gagawin natin. So yun nga, simulan na natin ito guys. At sana makatulong ito sa inyo, kasi yung iba kasi ayaw magbilan ng kanilang mga wifi. Gusto nila yung ganitong setup lang. So actually pwede naman ito guys, yung mga ganitong setup. At sana lang ay maintindihan niyo itong tutorial natin guys. So yun nga, ang pinagkaiba lang ng auto select vendo is, sa auto select vendo guys is wala na ito yung selected vendo, since na nag-auto select siya. Pero sa setup guys, walang VLAN, mas maganda rin. May tatlong klase kasi guys yung setup sa ating Huan Pai or sa ating mga Microtech guys. Sa Huan Pai kasi guys, itong selected vendo, ito yung ginagamit dati. Then meron tayong auto select via Bridgeport, pero kung yung Microtech mo is maliit lang yung port, is hindi mo rin magagamit guys. Then sa yung auto select VLAN, so yung auto select VLAN guys, mas maganda yon, pero mahal nga lang yung mga gamit dun guys.
So yan, simulan na natin guys. Mayroon tayong diagram dito. So which is 1.5 centralized selected vendor. So ganito lang yung setup guys. Yan. Yung ISP natin is sa port 1. Yan. Then si Bendo 1, ito siya guys, nakakonect siya sa port 2. Then si Bendo 3 guys, Bendo 2 guys is nakakonect siya sa port 3. So ganyan lang yung setup guys. Na, kung gusto nyo mag-add ng ports, so bibili lang kayo ng mga unmanaged na switch hub. Then ilalagay nyo lang dito. Then ganito lang yung forma niya guys. Then dito sa mga Bendo natin, kung mapapansin nyo dito is mayroon tayong Node MCU at TP-Link. So ang gagawin nyo lang dito guys is yung TP-Link guys is i-connect lang natin dito sa atin access point na outdoor. Halimbawa ito guys is LAN base itong Bendo 2 natin. So since na LAN base yung Bendo 2 natin, dapat guys is gagamit kayo ng mga router na ganito. Pero yung Mercusis kasi na ganito guys is hindi siya supported sa AP or wala siyang AP supported. So kung may Mercusis kayo guys, hanapin nyo lang yung DHCP at i-disable nyo lang para maging AP yung inyong mga router na ganito, kasi walang mga VLAN kasi ito. May VLAN din ito guys, pero di ba hindi tayo gagamit ng VLAN. So yan siya guys. Then halimbawa kung LAN base ito guys, yung inyong ESP 8266, so i-connect nyo lang dito sa mga port na to, port ng inyong router guys. So ganun lang yung procedure guys. Then pag na-connect nyo guys, since na naka-connect yung ating cable papuntang router natin, syempre pag connect ni Node MCU dito, automatic mariread ni hex yung ating Node MCU, kasi connected yung router natin sa Microtech. Same dito guys, dito sa ating EAP 110. Pag nakakonect na yung Node MCU dito guys sa ating TP-Link, automatic mariread or mababasa ni Microtech na may nakakonect sa EAP TP-Link natin na Node MCU. So yun na yung kung paano natin ibabind, di ba? So sa mga previous video ko, di ba, nakikita natin sa DHCP less yung mga Node MCU after natin i-connect sa mga access point dito guys, di ba? Yan. So since na okay na guys, puntahan na natin yung ating Microtech guys dito. Hanapin ko lang yung ating Winbox. Then dito guys, Hoplite yung gagamitin ko guys ha. Pero same procedure lang din naman sa inyong mga hex. Yan, connect ko lang. Kung mapapansin nyo guys, nireset ko na to. So lalagyan ko lang ng password guys. Yan, then disable muna natin or disconnect. Yan, di ba? No 000 pang IP address kasi nireset ko ito guys. Yan. So connect tayo. So lagyan natin ng password. Yan, connect. Yan. So ano bang unang gagawin natin guys? So marami na akong tutorial about dito. So napakasimple lang yung gagawin natin. So dito guys is yung Ether 1 natin is dyan yung ISP natin. So kayo na bahala guys kung anong isusulat nyo. For example dito sa akin is ISP. Yan. ISP. Yan. Then sa port 2, 3 at 4 is gagawin ko ng AP to lahat guys. Mga access point natin. Yan. Access point. Yan. Dito natin ilalagay yung mga router or outdoor antenna natin guys. Yan. Then AP. Yan. So yan. Okay na siya guys. Then dito guys, wala kasi tayong available na router. So ito na lang yung gagamitin ko guys. Yung ating built-in wireless ng ating Microtech. So for example is papangalanan natin ng main.
Yan. Then okay guys, enable ko lang guys. O dapat pala ang mode niya is AP. Then yan, okay na siya guys. Then sunod na gagawin natin guys, punta lang kayo dito sa bridge. Add lang kayo dito ng bridge. For example, bridge.hotspot. Yan. Yan ang lagi kong ginagawa guys sa tutorial natin. Ganyan. Then dito sa port guys, pagsasamahin natin lahat ng port guys. Yung i-bridge natin lahat ng AP. Yan. Ether 3 AP, Ether 4 AP. Then dito guys, isasama ko na yung built-in wifi ni Microtech guys, since na wala tayong available na mga router or mga outdoor antenna. So ito muna yung gagamitin natin guys. Yan. Then dito punta lang kayo, kung okay na yan guys, punta lang kayo dito sa IP DHCP client, at syempre lalagyan natin ng internet yung ating Microtech do. Piliin nyo lang interfaces 1 kasi dyan natin ilalagay yung ISP natin. Okay. Then searching, dapat may lalabas na IP address. So yeah, so may lumabas na. Punta tayo dito sa IP firewall NAT. Then add tayo dito. Punta tayo dito sa general. Dito sa out interface guys, piliin natin yung Ether 1 ISP. Sa action guys is mask read lang, then okay lang guys. Yeah, so which na yan guys. So napapasukan na ng internet yung ating Microtech, pero hindi pa siya wala pa siyang nailalabas na internet sa mga port niya guys. So paano bang gagawin natin guys para may internet? Punta tayo dito sa IP, sa addresses, then gawa tayo dito ng IP. So for example is 10.0.0.1/24. So diba yan yung kalimitan na ginagawa natin guys, /24. Yan. So dito guys is hindi natin gagawin yung 24 guys. Ang gagamitin nating subnet is yung 22. Yan. So para malaki yung ating IP pool, kasi kung halimbawa is maliit yung IP pool nyo guys, at marami kayong sub-vendo, baka hindi magkasya yung inyong IP pool or malilimitan. So pwede rin 20 guys. So dito guys, may guide tayo dito. So yan. So yan oh, lumalabas siya guys. So yan. Kung mapapansin nyo, hanggang pag 20 yung subnet natin, ang subnet guys is ito. Tama ba ako? Di ko lang sure, pero subnet yung pagkakaintindi ko dito guys. So yan. Kung mapapansin nyo, 10.0.0/10.015.255. Ibig sabihin, ganyan yung IP pool na magagawa nyo guys. So di ba napakalaki guys? So depende na sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pero kung mas recommended ko yung ganito guys, like LPB guys, di ba ganyan yung mga IP sa LPB, malaki yung pool nya. So yan yung gagamitin nyo guys, then okay lang guys. Yan. So pag okay na, punta tayo dito sa DHCP server, then DHCP, then dito sa DHCP setup, click lang natin yan, piliin natin yung bridge hotspot, then next lang tayo guys. So yan, di ba? Ito yung ating IP pool. Yan, next lang tayo. So kung okay na yan, punta tayo dito sa IP pool. Dito natin makikita kung hanggang saan yung IP pool natin, di ba? Hanggang 15 dito, di ba? Dito. So napakalaki yung address pool natin or IP pool. Yan. So pangalanan lang natin pool.hotspot. Yan. Okay. Then after that guys, since na okay na yan, punta na tayo dito sa DNS at i-allow lang natin itong remote request. Then naglalagay lang tayo dito ng DNS .4. Then okay. Yeah. Pag okay na siya guys, is punta na tayo dito sa hotspot.
Then isi-set up na natin yung hotspot setup natin. Then click nyo lang itong hotspot setup, piliin nyo yung bridge hotspot. Next lang tayo guys. Yan. Next. Then next. Then dito guys is address is dapat is yung permac natin is 1. Yan. Then sa server guys dito i-check nyo lang itong HTTP POP cookie. Yan. Then okay guys. Yan guys, pag okay na yan siya guys, i-close na natin ito. At syempre maglalagay na tayo ng mga tawag dito, mga script. So yan. So dito sa script guys, ito guys, pangalanan lang natin pala. Or kayo na bahala, hindi ko na papalitan yung name. Punta tayo dito sa user profile. Dito sa user profile guys, itong default guys, may makikita kayong script. So yan. So sama nakukuha itong script na to guys. So nakukuha itong script na to nasa 1.5 GitHub lang. So punta lang kayo, dapat may internet kayo guys. Type nyo lang dito guys is 1.5 GitHub. Yan, sa 1.5 GitHub guys, dito na lahat ng tutorial ng 1.5 guys. Yan. Pati mga diagram is dito na, pati yung script na gagamitin nyo guys. Yan, di ba? So dito hanapin nyo lang yung yung on logout. Then i-copy lang natin yan. Punta tayo sa script, paste natin ito guys. Then dito guys, kung hoplite yung gagamitin nyo guys, is dapat is hotspot. Pero kung hex yung gagamitin nyo guys, dapat ang papalitan nyo dito guys is, or magdadagdag kayo ng flash. For example ganito guys, flash/hotspot. Ganyan guys, kung hex yung gagamitin nyo guys ha. Yan. So hoplite kasi yung sa akin hotspot lang yun sa akin guys, kasi hoplite yung gamit ko guys, for tutorial lang naman. Then punta tayo ulit dito, hanapin nyo dito sa baba guys, may makikita kayong on logout script. Then copy lang, then paste natin dito. Then yan, goods na siya guys, okay na siya, meron na tayong script. Yan. So ano pang next na step natin guys? Dapat may wall garden IP list tayo. Then punta tayo ulit dito sa GitHub natin guys, GitHub ng 1.5. Itaas nyo guys. So may makikita kayong eto, yung mga wall garden na to. Yan. Pero since na sa akin kasi hindi ko to ginagamit guys, meron akong sariling script. So ililink ko na lang din ito sa description guys, yung ginagamit kong script na to. So puntahan ko lang yung script ko guys. Then dito hanapin ko lang script. Then sana yun, IP binding, ito. So ito yung ginagamit kong script guys. Yan, ikakopy ko lang yan guys. So yan, copy. Then punta tayo dito sa Microtech. Then punta tayo dito sa new terminal. I-paste ko lang dito guys. Yan, diba? Then okay or enter. Then dito na yan makikita guys, diba? May IP pool na tayo pati dito sa firewall filter rules. Ito siya guys. Yan. So ang last step natin guys, yung script sa monthly at daily sales. So ito siya guys, monthly, daily. So hanapin natin guys, ito. Yan. So ito lang i-copy ko guys. Yan, copy. Yan. Then punta tayo dito sa terminal. Then paste natin guys. Yan. So enter. So saan yan makikita guys? Dito sa scheduler system at scheduler. So sana scheduler ito. Yan, di ba?
So yan, goods na siya guys. Meron na tayong config ng Wi-Fi system. So ganun lang mag-config guys. So yan guys is tapos na. Then ipapakita ko sa inyo guys. Meron tayong tawag dito, dalawang node MCU na na-flash ko na rin guys sa Wi-Fi. So hindi ko na ipapakita kung paano mag-flash guys, kasi marami na akong tutorial about sa flashing ng node MCU guys. Yun nga, simulan na natin or magbabayin na tayo guys. So ayan guys, kung mapapansin nyo, naka-flash na tayo. So ito yung MAC address ng isang node MCU. So yan lang yung tatandaan natin. Yung isa guys is naka-unplug siya. So ang gagawin natin guys, dito sa Wi-Fi natin, yan, may makikita kayong Wi-Fi setup. So yung AP pala ng ating mga access point or bendo is yung main AP at saka yung sub bendo AP. So ito yung isang node MCU guys, dito natin i-connect sa main AP, which is yan yung sub bendo natin or main bendo natin. Then yung isang node MCU guys, hindi ko pa napa-plug, so dito natin ilalagay sa sub bendo or i-connect. So unahin natin yung main bendo natin. So click lang natin itong Wi-Fi setup, yan. So yan, okay na siya. Punta tayo dito, type natin dito 172.217.217.28.1. Then okay. So dapat magre-redirect yan. Ulitin natin, yan. Then /admin. So hindi siya nag-redirect guys. Try natin i-disconnect yung ito, yung Wi-Fi or internet natin para mapasukan natin guys. Yan. So dapat mapapasukan natin yung admin since na naka-connect tayo dito guys sa Wi-Fi setup. So parang hindi natin napapasok yan. So pag ganyan guys, hindi siya nakakapasok, palit lang tayo ng browser. Yan, try natin palit ng browser. So Google Chrome yung gagamitin ko guys. So dapat makakapasok tayo. Kung hindi man is may mali sa pag flash natin. So tingin ko wala namang mali sa pag flash ko yan, tama naman. WinFile wireless, yun. Huge. So ewan ko bakit hindi nakakapasok ito. Check nga natin baka yung ating address guys is or ating Wi-Fi guys is naka okay lang din. Then yung IP guys is tama rin naman, 2.17.1. So tama rin naman, pero bakit hindi napapasok? Yan, try nga natin login. So bakit ayaw pumasok? Oh yun, pumasok na siya guys. Yan. So ito yung gagawin natin guys main bendo. So default password admin guys. Check nga natin admin, malilit lahat guys. Admin. Yan. And bakit mahina? Parang sira itong node MCU natin guys. Mahina ang process. Yan. So okay na yan. Close ko muna to guys. Yan. So error siya guys. Yan, pumasok din siya. So delay yung ating node MCU guys. So yan. So okay na yan guys. Then punta tayo dito sa system configuration. So pangalanan natin ng main bendo. Ayan, main bendo.
Yan. Main bendo. Then sa Wi-Fi SSID guys, yan yung sinasabi ko, dapat dito natin i-connect sa main AP. So ko-connect natin guys sa main AP. Yan, hanapin nyo main AP guys. Yan, okay. Then dito sa DHCP, okay lang yan. DHCP lang yung gagamitin natin or yung mode. Yan. Then dapat ganito yung ating IP address ng router. Then sa username guys, ito yung username natin. So admin yung sa akin, admin. Then ang password ko guys is 1. Then dito is 1. Yan. So saan yan makikita guys? Ito siya guys, ito, di ba? Admin, then password. Yan yung ating username and password ng ating Microtech. Then punta tayo dito sa pinakababa sa coin slot abuse. Dagdagan ko lang ng 10. Then yan. Okay na yan guys. Save. So pag okay na yan guys, balikan natin yung ating Microtech. So yan, made-disconnect tayo dito guys. Yan, enable ko lang ito para ma-access natin yung Microtech natin. Yan. Yun. Nag-error na siya guys. So tignan natin kung andun na yung Node MCU na B9 natin. So paano ba makikita? Punta tayo dito sa IP, DHCP server, and less sys. Yan. So ito siya guys. Yan yung ating Node MCU. So ang gagawin natin guys, ibabahin lang natin. So make static. Yan. Ito yung main bendo natin guys ha. So pangalanan natin. Wag na lang dito. Doon na lang natin papangalanan. So make static na static na natin. Dito hanapin niyo sa host. Yan. Ito. Make binding, then bypass dapat, then okay. So dito is pangalanan natin, comment is main bendo or yan na main. Yan. So punta tayo sa IP wall garden IP list. Then palitan natin ito ng 15 kasi yan yung IP natin guys dito, di ba? 10.0.15.254. So dapat same dito guys. 10.0.15.254. So i-copy ko lang ito guys. Punta tayo dito sa firewall, Node MCU, then dapat palitan nyo rin ito guys. Yan. So goods na guys. Nabind na natin yung isa nating Node MCU. Ngayon guys is ipa-power off ko muna yung ating Node MCU na main bendo at ipapalit natin yung sa sub bendo natin. So same procedure lang ito guys. Kung paano natin bind yung main bendo, ganun din natin ibabind yung bendo 1 natin. So yan, naka-plug ko na guys. At silipin natin kung nandito. So naglolo ko na naman yung wireless wifi ko. Yan. So mahababang tutorial ito guys. Yan. So hanapin natin ulit dito para sa Wi-Fi setup. Yung ito na yung Node MCU para sa sub-bendo natin. Then i-connect natin dito sa sub-bendo AP. So connect natin. Yan, connect. So yan, connected na. Then balik tayo dito guys. At yan. So goods yung Node MCU na to yung kanina napakabagal ng process. So admin. So mali. Admin. Yan. Then configuration. Pangalanan natin sub-bendo or sub lang. Yan, sub-bendo. Then scan natin, hanapin natin yung sub-bendo AP. Yan. Then sa baba guys, yung IP, Microtech IP, palitan pa rin natin ng 0. Then yung ito, kung anong username at password nyo sa inyong mga Microtech guys, yun din yung gagawin nyo dito guys. Yung sa akin is ganyan. Yan. Then ibaba natin dito sa abuse.
Then save. So yan, goods na siya guys. So pag okay na yun guys, made-disconnect tayo dito. Yan, so silipin natin yung ating Node MCU kung na-bind na ba or dito na siya guys. Ito na yung Node MCU natin na pang sub-bendo. So make static natin. So kung anong process guys kanina, ganun din yung process ngayon dito. So punta tayo dito sa host. Ito siya guys, make binding natin, bypass. Yan. Then punta tayo sa IP binding. So ito siya, pangalanan natin ng sub. Yan, sub. Yan, para ma-indicate natin guys. Then sa wall garden guys, di ba ito, ika-copy lang natin yan. Then papalitan natin ng 3. Yan. So dalawa na. IP, firewall, ito, ika-copy rin natin yan. Then papalitan natin ng 3 kasi 10.0.15.3253 yung sa vendor natin na IP. Yan, so goods na guys. Okay na. So pasukan muna natin yung ating sa vendor na IP 253.15.253/admin. Yan. So dapat naka-connect kayo sa sub-vendor. Yan. Connect natin para mapasukan natin yung IP kasi ipapalitan ko ng rate itong sub-vendor natin. So ito try natin kung gagana kasi may nagtatanong din sa akin kung pwede ba daw iba-iba yung rate ng kada vendor. Yan. So dito natin malalaman guys. Yan. Napasok na natin admin. Then okay. So promo rates hanapin natin. Yan. So ito lang ipapalitan natin. Gawin nating 20 minutes. Yan, 20. Validity 20. Yan. So para ma-indicate lang natin. Then save. Yan. So kung mapapansin niyo dito guys, online yan. Yan. Diba? Goods na. So since na okay na yan, logout ko lang. Punta tayo dito sa ating files. So dito guys, delete ko lang natin or delete natin itong mga laman ng files dito para ma-apply natin yung ating portal. So sana yung ating portal, ito. So yan. So dito sa portal natin guys, ito yung portal natin. Yan. Pinakita ko na kanina. Ito, diba? Yan. So ito tayo dito sa asset, sa JS, then edit natin. Then main vendor natin, pangalanan natin ng ano ba? 1 Pedro Store. Yan. Then dito sa IP is yung IP ng ating Node MCU. So yan. So saan ko kinuha ito guys? So dito yan guys sa ating IP binding. So ito siya guys. Yan yung ilalagay natin dito. Then dito sa interface name, okay lang yan kasi hindi naman tayo gumagamit ng or hindi naman naka multi option 2 yung ating interface. So nasa traditional tayo guys, yung client choose a vendor. Kasi kung 2 yung gagamitin natin, yan na yung VLAN auto select guys. Yan. So kung 0 na naman, single vendor lang. So meron tayong sub vendor at main vendor. So hindi na natin papalitan ito. So dito yan na, Pedro Store. Then papalitan ko itong IP address na ng 15.253. So bakit 253? Yan kasi yung IP ng ating sub vendor. Yan, 253. Then isi-save na natin guys. Save. Yan. Pag na-save na natin,
Ito, check nga natin ulit. Yan, okay na. Then pag na-save na natin guys, i-copy na natin itong hotspot. Punta tayo dito sa files, then paste natin guys. Yan, i-paste natin yung ating portal. So, yun, goods na guys. Ngayon guys, ipa-plug ko yung ating Node MCU na isa para mag-work na lahat ng ating Node MCU. So i-plug ko lang guys. Yan, yung ating main bendo. Yan. So yan guys, naka-plug na siya, pero bakit ayaw? Yan, running goods na siya guys. So yan, nag-bound na siya guys, oh, diba? Pero wala lang pangalan yung isa. So ito guys, ito yung ating tawag dito, ating PC. So check nga natin 10.0.0.1. Yan. So kung mapapansin nyo guys, nakakonect ako sa Bendo AP. So yan. So since nakakonect tayo sa Bendo AP, dapat dito tayo mako-connect guys, dito sa Pedro Store. Yan, di ba? Then kung sa main na naman guys, pwede rin naman sa main, pero napakalayo kasi nito guys. Halangan pupunta pa sila ng Ben para makapaghulog ng barya. Yan, di ba? Yan. So pag dito tayo ko-connect sa main AP, yan, main AP, then dapat dito tayo huhulog. Pipili lang kayo guys kung saan kayo malapit, kasi kung yung access point natin na main AP hindi naman aabot dito, diba? So dapat dito kayo uhulog guys. Yan. Diba? Working goods sa Bendo. Yan. So yan guys, ganun lang yung setup natin. So pasensya na guys kung medyo mahaba-haba yung tutorial natin guys, at pasensya na rin guys kung hindi ko sinali yung ating pagpa-flash sa Node MCU, kasi marami na akong tutorial about doon. At yun nga, tingin ko hanggang dito na lang ang ating YouTube or ang ating video guys. Sana ay nakatulong ito sa inyo sa gustong mag-build ng ayaw ng VLAN, yung gusto yung traditional na selected Bendo. Pwede ito sa inyo guys, yung tutorial na to. Napakasulit nito guys. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe guys, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel, at pa-like na rin at share syempre ng ating mga videos. At sana ay nakatulong ito sa inyo guys. Sa nagpi-PM sa akin guys, pasensya na hindi ako nakaka-reply agad-agad guys. Masyado akong busy. Marami kayong nagpi-PM sa akin. Halos hindi ko kayo ma-replyan guys. So pagpasensyahan niyo na ako guys. So malapit na kasi ang Ramadan, kaya medyo busy tayo guys. So yun nga, maraming salamat guys, at peace.